8 taon akong naging bangkay sa dilim habang ang sarili kong ina ay nagdiriwang sa aking pagkawala. Pinagkaitan ng karangalan, iniwan sa putikan, at pinanood na mabulok ang aking mga pangarap. Pero ngayon, sa bawat luhang pumatak sa pisngi ng aking anak, may bagong apoy na sumisiklab. Hindi na ako ang babaeng tatalikod. Babangon ako, hindi para sa iyong yaman, kundi para sa hustisyang ninakaw ninyo. Huwag mo nang ituloy ang paghahanap sa kanya, Martha. Mas mabuting isipin ng buong mundo na patay na ang anak kong iyon kaysa aminin na nagluwal ako ng isang basurang mas pipiliin pang mamuhay sa putikan kasama ang anak niyang bunga ng pagkakamali. Tumigil ang mundo ko sa sandaling marinig ko ang boses na yon. Ang boses ni Doña Esmeralda, ang sarili kong ina. Nakatayo ako sa likod ng malalaking halamang nakapaligid sa gate ng mansyon, basang-basa sa ulan, at nanginginig ang buong katawan. Hindi ko alam kung ang lamig ba ng gabi ang nanunuot sa aking mga buto o ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na supot ng plastik. Sa loob nito ay ang gamot para sa lagnat ni Victory, ang 8 taong gulang kong anak na kasalukuyang nakahiga sa aming munting dampa, nanginginig sa taas ng temperatura. Upang mabili ang maliit na boteng iyon, 3 araw akong hindi kumain ng maayos. Pinagtiyagaan ko ang ulam na asin at kaning lamig. Bawat sentimong kinita ko sa paglalabada ay tinabi ko para sa gamot na ito. Akala ko, sapat na ang hirap na dinaranas ko. Akala ko, sa gitna ng desperasyon, maaari akong bumalik sa tanging tahanang kilala ko para humingi ng tulong. Pero ang mga salitang narinig ko ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking pagkatao. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang mga daliri kong dati ay malalambot at sanay sa paghawak ng mga mamahaling tela, ngayon ay puno na ng kalyo, magaslaw, at may mga sugat na dulot ng matatapang na sabon sa paglalaba. Ang mga ito ang aking mga medalya ng sakripisyo para sa aking anak. Ngunit para sa aking ina, ang mga bakas na ito ng marangal na paggawa ay dumi lamang na dapat ikahiya at ibaon sa limot. Ramdam ko ang bawat patak ng ulan na humahalo sa aking mga luha. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak sa aking balikat ay tila naging mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang sikmura ko ay kumakalam. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang mas mahalaga pa ang dangal ng pamilya kaysa sa buhay ng sariling dugo at laman. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dibdib, ang unti-unting paghinto ng pintig ng aking puso na dati ay puno ng pag-asa. Sa loob ng 8 taon, tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang gutom, ang pagod, at ang pangungutya ng ibang tao dahil naniniwala akong balang araw, mauunawaan din ako ni Mama. Na balang araw, tatanggapin niya rin kami ni Victory. Pero sa gabi na ito, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa aking pagkadurog, natanto ko ang isang malupit na katotohanan. Ang mansyong ito na dati kong itinuring na kanlungan ay naging isang gintong hawla na walang puwang para sa isang tulad kong naging basura sa kanilang paningin. Ang bawat alaala ng aking kabataan, ang bawat haplos at tawa na ibinahagi namin sa loob ng mga pader na ito ay tila mga anino na lamang na pilit na binubura ng marahas na hangin. Napatingin ako sa maliit na boteng gamot sa aking kamay. Ito na lang ang meron ako. Ito na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa hinaharap, ang kaligtasan ng aking anak. Habang ang aking ina ay nagpapakasasa sa init ng kanyang marangyang silid, iniisip kung paano ako tuluyang itatakwil. Narito ako sa labas, nilalamon ng dilim at ng katotohanang wala na akong babalikang tahanan. Ganito na lang ba talaga ang halaga ng isang anak na naghangad lang ng tunay na pag-ibig? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko,
para sa pamilyang ito at sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para hindi sila madamay sa aking mga naging desisyon. Bakit sa huli, ako pa rin ang naiwan sa ulan, mag-isa at sugatan. Ang bawat hakbang ko, pabalik sa aming munting dampa, sa gilid ng riles ay tila paghila sa isang mabigat na tanikalang nakakabit sa aking mga paa. Basang-basa ang aking manipis na duster at ang tsinelas kong pudpod ay lalong nagpapahirap sa akin dahil sa madulas na putik ng iskinita. Ngunit sa kabila ng hapdi sa aking puso at nginig ng aking katawan, ang tanging mahalaga sa akin ay ang supot ng gamot na nakasiksik sa aking kilikili, pinoprotektahan laban sa malupit na buhos ng ulan. Pagdating ko sa aming barong-barong, ang amoy ng basang kahoy at amag ang agad na sumalubong sa akin. Ang tulo ng ulan mula sa butas-butas naming bubong ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo habang tumatama sa mga balde at timbang nakasalo sa paligid. Doon, sa ibabaw ng aming kakarampot na papag, nakita ko si Victory. Ang kanyang maliit na katawan ay nakabalot sa isang kupas na kumot at ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang huni na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. "Nay, nandyan ka na pala," mahinang sambit niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging kumikinang sa sigla, ngayon ay tila nanlalabo dahil sa taas ng lagnat. "Oo anak, narito na si nanay. May dala akong gamot. Gagaling ka na." Sagot ko habang pinipilit na huwag mangatal ang aking boses. Inalalayan ko siyang maupo at dahan-dahang ipinainom ang gamot. Sa bawat paglunok niya, parang may kung anong humahaplos sa aking puso. Siya ang aking buhay, ang tanging dahilan kung bakit pinipili kong gumising sa bawat umaga sa kabila ng hirap ng mundo. Matapos siyang makainom, napansin ko ang isang bagay sa gilid ng kanyang higaan. Isang lumang lata ng biskwit na kinalawang na ang mga gilid. Isang bagay na itinago ko sa pinakailalim ng aking baul. Ang latang iyon ang naglalaman ng mga labi ng aking nakaraan, mga alaala ng buhay na pilit ko nang ibinaon sa limot. "Bakit mo ito inilabas, Victory?" Tanong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang noo. "Nakita ko po ito kanina habang hinahanap ko yung lumang medyas ko, Nay." "Sino po ang lalaking ito?" Tanong niya sabay abot sa akin ng isang kupas na litrato. Napatigil ang paghinga ko. Sa litrato, makikita ang isang lalaking may matipunong pangangatawan at mga matang puno ng pangarap. Si Philip. Kasama niya ako sa larawang iyon. Kapwa kaming nakangiti, tila walang kamalayan sa mga bagyong paparating sa aming buhay. 8 taon na ang nakalilipas mula nang huli ko siyang makita. 8 taon mula nang pilitin ako ni Mama na lisanin ang lahat upang iligtas ang buhay niya mula sa kapangyarihan ng pamilya namin. Sa loob din ng latang iyon ay may isang piraso ng papel, isang sketch ng isang singsing na may disenyo ng isang pakpak na nakayakap sa isang asul na hiyas. Iyon ang huling disenyong ginawa ko bago gumuho ang aking mundo bilang isang jewelry designer. Ang bawat guhit sa papel na yon ay may kasamang pangako ng isang kinabukasang hindi kailanman nangyari. "Siya po ba ang tatay ko?" Muling tanong ni Victory. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa na hindi ko alam kung paano sasagutin. Paano ko sasabihin sa kanya na ang lalaking iyon ay hindi alam na may anak siya? Paano ko ipapaliwanag na ang kanyang amang itinuturing kong liwanag ay matagal ko nang itinaboy para lamang hindi siya mawasak ng aking sariling ina? Niyakap ko ng mahigpit si Victory habang ang aking mga luha ay muling pumatak. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa galit kay Mama, kundi dahil sa pangungulila sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Ang bawat haplos ko sa kanyang buhok ay tila isang dalangin na sana ay hindi niya kailangang danasin ang pait ng aking nakaraan. "Matulog ka na anak. Ang mahalaga ngayon ay magpalakas ka," pabulong kong sabi
Iniiwasan ang kanyang mga katanungan. Pero alam ko sa sarili ko, ang paglabas ng latang yon ay hindi isang aksidente. Tila ba ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan upang ang mga sikretong pilit kong itinago ay muling magparamdam. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang tanging ang patak ng ulan sa bubong ang naririnig ko, isang kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Ang disenyo ng singsing na hawak ko. Nakita ko ang katulad nito sa isang dyaryo noong nakaraang linggo. Isang anunsyo para sa isang malaking kompetisyon sa disenyo na inorganisa ng isang kumpanyang pagmamay-ari ng isang tanyag na bilyonaryo. Paano kung ang lalaking nasa litrato at ang bilyonaryong yon ay iisang tao? Paano ko sasabihin sa anak ko na ang tanging paraan para maligtas ang kanyang buhay ay ang muling pagharap ko sa lalaking pilit kong kinakalimutan, habang ang bawat segundo ay unti-unting ninanakaw ng sakit na unti-unting tumutunaw sa aking baga? Nay, hihingi lang ako ng tulong sa kanya. Mukha siyang mabait, salathala. Iyon ang huling salitang nakasulat sa isang punit na papel na nakita ko sa ibabaw ng aming papag. Nawawala si Victory. Pagkaalis ng lagnat niya nitong umaga, marahil ay nanaig ang kanyang murang isipan na hanapin ang lalaking nasa litrato. Halos gumuho ang mundo ko. Alam ko kung saan siya pupunta. Sa engrandeng hotel sa Makati, kung saan idinaraos ang Diamond Gala na nabasa ko sa dyaryo. Sa kabila ng panghihina ng aking katawan at ang bawat pag-ubo na may kasamang lasa ng kalawang sa aking lalamunan, pinilit kong tumakbo. Pagdating ko sa harap ng hotel, tila ako isang langgam na sumusubok pumasok sa isang kaharian ng mga Diyos. Ang ningning ng mga dambuhalang chandelier ay sumasalamin sa makinis na sahig na gawa sa marmol. Ang bawat hakbang ng mga taong naroon ay lumilikha ng isang marangal na tunog ng mamahaling balat ng sapatos na tumatama sa bato, malayo sa tunog ng paglubog ng aking tsinelas sa putikan. Nararamdaman ko ang mapanghusgang tingin ng mga gwardiya at ng mga bisitang nakasuot ng seda at brilyante. Ang amoy ng aking pawis at ng usok mula sa riles ay tila isang lason sa gitna ng mahalimuyak na amoy ng mga imported na pabango. Pero wala akong pakialam. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Bitawan niyo po ako. Gusto ko lang makita si Mr. Philip. Narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa isang pasilyo patungo sa mga opisina. Kumaripas ako ng takbo. Doon, sa gitna ng dalawang malalaking lalaking naka-uniforme, ay ang maliit kong anak. Hawak-hawak niya ang kupas na litrato ni Philip. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Victory! Sigaw ko habang pilit kong hinahawi ang mga humaharang sa akin. Nay! Tingnan mo, Nay! Siya yung nasa litrato! Turo ni Victory sa isang malaking poster sa dingding at sa isang silid na may nakabukas na pinto sa dulo ng pasilyo. Bago pa man kami tuluyang kaladkarin palabas ng mga gwardiya, isang sandali ang nagpatigil sa lahat. Mula sa loob ng silid na yon, kung saan ang mga ilaw ay sadyang nakatutok sa isang espesyal na bahagi ng dingding, nakita ko ito. Isang malaking painting na napapaligiran ng mga gintong frame. Ito ay ang aking mukha. Ang portrait na iginuhit ni Philip, 8 taon na, ang nakalilipas sa ilalim ng puno ng mangga sa aming probinsya. Doon, sa gitna ng lahat ng yaman at luho ni Philip, ang aking nakaraang anyo ang nagsisilbing sentro ng kanyang mundo. Ang aking mukha na puno pa ng pag-asa, ang aking mga matang, hindi pa nakakakita ng pait ng kahirapan. Bakit po nandoon ang mukha mo, Nay? Bulong ni Victory na napatigil din sa pagpupumiglas. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa kabilang bahagi ng silid ay narinig. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang babala. Isang pamilyar na anino ang lumitaw. Ang bango ng kanyang pabango na amoy kagubatan at sariwang hangin ay humalo sa hangin ng pasilyo. Si Philip! Hindi na siya ang batang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt. Nakasuot siya ng isang itim na tuxedo
na tila iginuhit para sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng awtoridad, hanggang sa dumapo ang kanyang tingin sa amin, sa isang batang luma ang suot, at sa isang babaeng tila bangkay na bumangon mula sa hukay. Nakita ko ang pagbagsak ng basong kristal na hawak niya. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa sahig nang walang ingay dahil sa kapal ng alpombra, ngunit ang pagkabasag sa kanyang mga mata ay kitang-kita ko. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang labi ay gumalaw, tila binabanggit ang isang pangalang matagal na niyang hindi binibigkas. Sa harap ng lahat ng mga mayayamang taong nanonood, naroon kaming tatlo. Ang bilyonaryong tila nawala sa sarili, ang bata na may hawak na katotohanan, at ako, ang babaeng nakaraan, na pilit niyang pinanatiling buhay sa isang canvas pero patay na sa tunay na mundo. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang babaeng nasa painting ay matagal nang pinatay ng kanyang sariling ina? At paano ko tatanggapin ang katotohanang sa kabila ng lahat ng sakit, ang mukha ko pa rin ang tanging bagay na nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na palasyo? Lilith, ikaw ba talaga yan? Ang boses ni Philip ay nanginginig, tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Ang bawat salita niya ay puno ng hindi makapaniwalang sakit, isang tunog na nagmula sa kailaliman ng 8 taong pangungulila. Hindi ako makakibo. Nais kong tumakbo, nais kong itago ang aking mga kamay na puno ng kalyo at ang aking mukhang hinubog ng hirap at puyat. Ang bawat segundong nakatitig siya sa akin ay tila isang paghuhukom. Sa harap ng portrait na nagpapakita ng aking kabataan, lalong naging malinaw ang aking pagkawasak. Ang babaeng nasa painting ay may ningning sa mga mata. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay may mga matang tila kandilang unti-unting namamatay. Sir, pasensya na po, ilalabas na po namin sila. Mabilis na sabi ng isang gwardiya habang hinahawakan ng mas mahigpit ang balikat ni Victory. Bitawan niyo siya. Ang sigaw ni Philip ay yumanig sa buong pasilyo. Hindi ito ang boses ng isang bilyonaryo, kundi ang boses ng isang sugatang hayop na handang manakmal. Huwag niyo siyang lalakasan ng hawak. Umalis kayo sa harap ko. Ngayon din, agad na bumitiw ang mga gwardya at mabilis na lumayo. Iniwan kaming tatlo sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Philip. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog. Ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Huminto siya sa harap ni Victory. Yumuko si Philip upang maging kapantay ang paningin ng aking anak. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hotel, naging mas malinaw ang pagkakahawig nila. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi, at lalo na ang mga mata. Ang mga matang may kakaibang talim at lalim, na tanging isang ama at anak lamang ang maaaring magtaglay. Ano ang hawak mo? Maliit na bata? Mahinang tanong ni Philip. Ang kanyang tinig ay biglang lumambot. Tila ayaw niyang takutin ang munting nilalang sa harap niya. Nanginginig na iniabot ni Victory ang kupas na litrato. Ito po, sabi ni nanay. Kayo daw po ito. Gusto ko lang pong humingi ng tulong para sa gamot niya. May sakit po si nanay, sir. Kinuha ni Philip ang litrato. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa maliit na papel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin siya sa litrato, pagkatapos ay kay Victory, at huli ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na matagal ko nang itinago sa dilim. 8 taon, Lilith. Bulong niya habang dahan-dahang tumatayo. 8 taon akong pinaniwala ng iyong ina na iniwan mo ako dahil sumama ka sa ibang lalaki. 8 taon akong nabuhay sa galit at pait, habang ang portrait mo lang ang tanging kasama ko sa bawat gabi. Philip, huwag ngayon. Pakiusap. Pabulong kong sagot. Kasunod ang isang mahabang pag-ubo na tila pumupunit sa aking baga. Napahawak ako sa pader
upang hindi matumba. Ang lasa ng dugo sa aking bibig ay muling nagparamdam, isang paalala na ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Mabilis na dumalo si Philip upang alalayan ako, ngunit dahan-dahan ko siyang itinulak. Ang init ng kanyang balat sa aking braso ay tila isang kuryenteng nagpagising sa mga alaalang hindi ko na dapat pangbalikan. Paano ko hahayaang hawakan niya ang isang basurang tulad ko matapos niya akong makitang ganito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Muli niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mabasa ng luha. Bakit hinayaan mong magdusa kayo ng anak ko sa ganitong kalagayan? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, taglay ang lahat ng pait na inipon ko sa loob ng 8 taon. Dahil ang pagmamahal ko sa iyo ang ginamit ng aking ina upang sirain ako, Philip. At ang kaligtasan mo ang naging kabayaran ng aking paglisan. Akala ko ba masaya ka na? Sabi ni Mama, kasal ka na sa iba. Nanlaki ang mga mata ni Philip. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pangungutya sa sariling tadhana. Kasal? Simula nang mawala ka. Walang ibang babaeng nakapasok sa buhay ko, Lilith. Ang tanging asawa ko ay ang trabaho at ang pangungulila sa iyo. Sa sandaling iyon, isang matikas na babae ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Siya ay si Tiffany, ang babaeng ipinipilit ni Doña Esmeralda kay Philip. Nakasuot siya ng pulang bestida na tila nagniningning sa bawat galaw, at ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pandidiri nang makita niya kami. Philip, darling, anong ginagawa mo rito kasama ang mga maruruming taong ito? Pinaghihintay tayo ng mga investors sa loob. Maarte niyang sabi habang papalapit. Tiningnan siya ni Philip nang may kasuklam-suklam na tingin. Pagkatapos ay muling lumingon sa amin. Hinawakan niya ang kamay ni Victory at binuhat ang bata. Isang pagkilos na nagpatahimik kay Tiffany at nagpatigil sa tibok ng aking puso. Hindi sila maruruming tao siya, Tiffany. Mariing sabi ni Philip. Ang bawat salita ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sila ang buhay ko. Sila ang pamilyang matagal nang ninakaw sa akin. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang ningning ng mga chandelier ay tila naging mga mabilis na guhit ng liwanag. Bago pa man ako tuluyang mawala ng malay, ang huling naramdaman ko ay ang malalakas na bisig ni Philip na sumalo sa akin at ang kanyang boses na paulit-ulit na bumabanggit sa aking pangalan. Tila isang pangakong hinding-hindi na niya ako muling bibitawan. Ngunit sa likod ng kanyang mga bisig, alam ko, ang galit ni Doña Esmeralda ay hindi pa natatapos at ang muling pagkikita naming ito ay simula lamang ng isang mas malaking bagyo. Gaano katagal niyo nang tinitiis ang ganitong buhay, Lilith? Gaano katagal kayong hindi kumakain ng maayos para lang may maipambili ng gamot ang anak mo? Nabalik ang aking ulirat sa tunog ng isang boses na puno ng hinagpis. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang tumambad sa akin ay isang kisameng kasing puti ng ulap. Malambot ang aking kinahihigaan, isang pakiramdam na matagal ko nang nakalimutan. Ang amoy ng lavender at malinis na linen ay nangingibabaw, malayo sa amoy ng basang basura at kanal na nakasanayan ko sa araw-araw. Tumingin ako sa aking gilid at nakita ko ang isang IV drip na nakakabit sa aking payat na kamay. Sa tabi nito, nakaupo si Philip. Hindi na siya ang bilyonaryong kagalang-galang ang tindig. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Hawak niya ang aking medical record at sa bawat paglipat niya ng pahina, tila lalong nadudurog ang kanyang pagkatao. Sabi ng doktor, malala na ang impeksyon sa baga mo dahil sa paligid na tinitirhan niyo. Muling pagsasalita ni Philip, ang kanyang boses ay sabi rin nila, kulang na kulang ang nutrisyon sa katawan mo. Lilith? Bakit? Bakit hinayaan mong umabot sa ganito? Nais kong sumagot. Ngunit ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang mahinang buntong hininga.
Paano ko sasabihin sa kanya ang hirap ng pagpili sa pagitan ng sariling sikmura at ng kinabukasan ng anak? Paano ko ilalarawan ang mga gabing umiinom lang ako ng mainit na tubig para lang mabusog ang aking imahinasyon habang ang huling piraso ng tinapay ay ibinibigay ko kay Victory? Sa sandaling iyon, pumasok ang isang tauhan ni Philip. May dala itong isang maliit na folder at ilang mga litrato. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang lumabas. Kinuha ni Philip ang mga litrato at nakita ko ang muling paglamlam ng kanyang mukha. Iyon ang mga litrato ng aming barong-barong sa tabi ng riles, ang butas-butas na bubong, ang mga baldeng nakasalo sa tulo, at ang aming maliit na papag na halos mabulok na sa basa. Pinapunta ko ang mga tauhan ko sa tirahan nyo para kunin ang mga gamit nyo, bulong ni Philip habang nakatitig sa litrato ng aming munting dampa. Hindi ako makapaniwala na sa likod ng lahat ng yaman ni Doña Esmeralda, ang sarili niyang anak at apo ay nabubuhay sa ganitong impyerno. Sabi niya sa akin, nasa ibang bansa ka na at namumuhay ng marangya kasama ang bago mong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Iyan ang kapangyarihan ni Mama Philip. Kaya niyang magmukhang perpekto ang lahat sa mata ng iba habang itinatago ang katotohanan sa dilim. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng anak na tulad ko ay isang kahihiyan. Mas pipiliin niyang mawala ako kaysa masira ang imahe ng kanyang perpektong mundo. Tumayo si Philip at lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. 8 taon siyang nagpadala ng mga sulat sa akin. Mga pekeng sulat na kunwari ay galing sa'yo, na nagsasabing masaya ka na at wag na kitang hahanapin pa. Binayaran niya ang mga tao para gumawa ng mga pekeng balita tungkol sa'yo. Naniwala ako. Naniwala ako dahil akala ko iyon ang gusto mo. Huminto siya at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang matinding galit na hindi para sa akin, kundi para sa taong naging dahilan ng lahat ng aming pagdurusa. Pero ngayong alam ko na ang totoo. Ngayong nakita ko na kung paano kanya pinahirapan, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ito muli. Sa gitna ng aming pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Victory. Nakasuot na siya ng malinis na damit, ang kanyang buhok ay maayos na ang pagkakaayos, at may hawak siyang isang platito ng prutas. Nang makita niya akong gising, agad siyang tumakbo patungo sa akin at maingat na yumakap. "Nay," sabi ni Daddy, "gagaling ka na daw po." Masayang sabi ni Victory. Ang salitang Daddy ay tila isang kuryenteng gumising sa aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Philip at nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa bata. Ngunit sa kabila ng kagalakang ito, nararamdaman ko ang isang malaking takot. Ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Alam ko ang aking ina. Alam ko ang kanyang kakayahan. Ang pagtuklas ni Philip sa katotohanan ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Ito ay simula pa lamang ng isang madugong paghaharap kung saan ang yaman ay itatapat sa katotohanan at ang puot ay itatapat sa pag-ibig. Habang hinahaplos ko ang buhok ni Victory, isang kaisipan ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Hanggang kailan kayang protektahan ng isang bilyonaryo ang isang babaeng tinalikuran na ng sarili niyang dugo? At sa paghaharap ni na Philip at Doña Esmeralda, sino ang tunay na mawawasak sa 8 taon mong itinago ang katotohanan sa akin, Esmeralda. 8 taon mong pinanood na mabulok ang sarili mong anak sa hirap habang nagpapanggap kang isang mapagmahal na ina sa harap ng media. Ang boses ni Philip ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng malawak at malamig na sala ng mansyon ng mga Guevara. Nakatayo ako sa likuran niya, nanginginig ang aking mga tuhod habang nakatingin sa paligid na dati kong itinuring na tahanan. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy luma at amoy kapangyarihan. Isang kapangyarihang ginamit upang durugin ang aking buhay. Nakatayo sa aming harap si Doña Esmeralda.
Hindi man lang siya natinag sa galit ni Philip. Hawak niya ang isang tasang porselana, dahan-dahang humihigop ng tsaa na tila ba ang aming presensya ay isa lamang abala sa kanyang tahimik na hapon. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Sa halip, ang nakaguhit doon ay ang pamilyar na paghamak na matagal nang pumatay sa aking kaluluwa. I did what I had to do, Philip. Malamig niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila talim ng kutsilyong humahati sa hangin. Isang mantsa ang anak ko sa pangalan ng pamilyang ito. Mas pinili niyang sumama sa isang hampas lupang tulad mo noong wala ka pang pangalan. Iniligtas ko lang ang dangal namin. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig ng ihagis ni Philip, ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang mga litrato ng aming barong-barong, ang mga medical record ng aking pagkakasakit, at ang larawan ni Victory na madungis at payat ay kumalat sa harap ng aking ina. Ang mga piraso ng papel na yon ay nagsisilbing ebidensya ng kanyang kalupitan. Danghal, muling sigaw ni Philip, ang kanyang mukha ay namumula na sa puot. Tinatawag mong dangal ang pagpapakain sa sarili mong anak ng alikabok at basura? Tinatawag mong dangal ang pagkakait sa akin ng pagkakataong makilala ang sarili kong anak? You are a monster, Esmeralda. Isang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling alahas. Dahan-dahang ibinaba ng aking ina ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselanang tumama sa kristal ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na tila ba ako ay isang insekto na dapat nang tapakan. At ikaw, Lilith, tawag niya sa aking pangalan na puno ng lason. Akala mo ba ay nailigtas ka na ng lalaking ito? Nakakalimutan mo na yata kung sino ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng Riles na inuuwian niyo. Nakakalimutan mo na yata kung gaano kabilis kung kayang pabagsakin ang kumpanya ni Philip kung magpapatuloy siya sa kahibangang ito. Humakbang ako pasulong sa kabila ng panghihina ng aking katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi ko iniwas ang aking paningin. Wala ka nang kayang kunin sa akin, Ma. Kinuha mo na ang lahat. Ang kabataan ko, ang mga pangarap ko, ang kalusugan ko. Pero ang anak ko ay hinding-hindi mo na muling mahahawakan. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Doña Esmeralda. Huwag kang masyadong kampante, anak. Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko sa korte. Kaya kong patunayan na hindi ka karapat-dapat na maging ina dahil sa kalagayan mo. Kayang-kaya kong kunin ang batang iyon at ilayo sa inyong dalawa ng tuluyan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang banta niya ay hindi biro. Alam ko ang galamay ng aking ina sa lipunan. Tumingin ako kay Philip at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng isang matinding determinasyon. Subukan mo, Esmeralda. Hamon ni Philip. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon, pero mas nakakatakot. Ihanda mo na ang lahat ng mga abogado mo dahil hindi lang ang anak mo ang kinakalaban mo ngayon. Simula sa araw na ito, bawat sentimong mayroon ako, bawat koneksyong binuo ko, ay gagamitin ko para siguraduhing mabubulok ka sa sarili mong mansyon. Habang paalis kami sa silid na yon, lumingon ako sa isang sulok ng hardin na nakikita mula sa bintana. Doon ko naalala ang isang maliit na halaman ng rosas na itinanim ko noong bata pa ako. Ngayon, ang sulok na yon ay semento na. Wala nang kahit anong bakas ng buhay. Ganoon din ang pakiramdam ko sa aking ina. Isang taong sementado na ang puso at wala nang puwang para sa pag-ibig. Ngunit ang huling binitiwang salita ni Doña Esmeralda bago kami tuluyang makalabas ay tila isang sumpa na nanatili sa aking isipan. Tandaan niyo, sa mundong ito, ang yaman ang nagsusulat ng katotohanan at sisiguraduhin kong ang katotohanang isusulat ko ay ang inyong tuluyang pagkawasak. Ang banta ba ng aking ina ay sapat na upang muling kaming paghiwalay ni Philip? O ito na ang hudyat ng isang digmaang wala ng atrasan,
kung saan ang tanging puhunan namin ay ang aming mga pusong matagal nang sugatan. Ang bawat hininga ko ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Habang lulan kami ng sasakyan ni Philip paalis sa mansyon, naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking dibdib. Ang hangin na dapat ay nagbibigay ng buhay ay tila naging maliliit na bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin kay Philip na huwag siyang mag-alala. Pero ang tanging lumabas sa aking bibig ay isang marahas na pag-ubo. Sa puting panyo na itinakip ko sa aking bibig, nakita ko ang isang kulay na matagal ko nang kinatatakutan, ang matingkad na pula ng sariwang dugo. Mabilis itong kumalat sa tela, tila isang babala na ang oras na kinuha ko mula sa tadhana ay kailangan ko nang ibalik. Lilith, kumapit ka. Pakiusap. Ang boses ni Philip ay puno ng takot. Isang tono na hindi ko inakalang maririnig ko mula sa isang lalaking tulad niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang ang isa naman ay pilit na umaabot sa aking malamig na palad. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang mga ilaw ng kalsada sa labas ng bintana ay naging mga malalabong guhit ng puti at dilaw. Ang susunod na natandaan ko na lamang ay ang amoy ng disinfectant at ang nakakasilaw na liwanag ng puting kisame sa emergency room. Ang paligid ay puno ng ingay, ang mabilis na paglakad ng mga nurse, ang mahinang tunog ng mga gulong ng stretcher, at ang paulit-ulit na pagtawag ng aking pangalan. Sa isang sulok, nakita ko si Victory. Ang aking munting anak ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang maliliit na binti ay nakalawit, at ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa isang taimtim na panalangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya humihikbi ng malakas. Tila ba natatakot siyang ang tunog ng kanyang iyak ay maging hudyat ng aking huling hininga. Panginoon, wag muna po. Kailangan ko pa po si nanay. Bulong niya. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang karayom na itinusok sa aking balat. Lumapit si Philip sa akin habang inihahanda ng mga doktor ang oxygen mask. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Hinawakan niya ang aking kamay at inilapit ito sa kanyang muka. Lilith, makinig ka sa akin. Hindi ka pwedeng sumuko. 8 taon kitang hinintay. At ngayong nahanap ko na kayo, hinding-hindi ko papayagang mawala ka muli. Lalaban tayo. Mahal ko. Gusto kong sabihin sa kanya na pagod na ako. Pagod na ang aking katawan sa 8 taon ng pagtitiis. Pagod na ang aking puso sa pagtatago ng lahat ng pait. Pero nang makita ko ang mukha ni Victory, ang batang naging lakas ko sa gitna ng bawat bagyo, naramdaman ko ang isang maliit na kislap ng determinasyon sa aking kalooban. Kung ito na ang huling laban ko, sisiguraduhin kong hindi ako aalis nang hindi nasisigurado ang kinabukasan ng aking anak. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Sa loob ng ICU, ang tanging maririnig ay ang regular na tunog ng monitor na nagbabantay sa tibok ng aking puso. Ang bawat mahinang tunog nito ay tila isang paalala na ako ay buhay pa, na mayroon pang pagkakataon. Ngunit sa gitna ng aking pakikipaglaban para sa buhay, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa labas ng pintuan. Hindi ito boses ng isang doktor. Ito ay ang boses ng abogado ni Doña Esmeralda. Mr. Philip, narito kami upang iabot ang legal na dokumento. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ni Miss Lilith, ang korte ay naglabas ng pansamantalang kautusan na ilipat ang kustodya ng bata sa kanyang lola, si Doña Esmeralda, para sa ikabubuti ng bata. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tunog ng monitor. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Kahit sa harap ng kamatayan, hindi pa rin ako tinatantanan ng aking ina. Gusto niyang gamitin ang aking kahinaan upang tuluyang nakawin ang tanging kayamanan na mayroon ako. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking katawan
ay tila nakapako sa higaan. Ang oxygen mask ay nagsimulang lumabo dahil sa aking mabilis na paghinga. Nakita ko sa bintana ng pinto ang pagpigil ni Philip sa abogado. Ang kanyang galit na mukha na tila handang pumatay upang protektahan kami. "Hindi niyo makukuha si Victory!" sigaw ni Philip. Ngunit ang abogado ay nanatiling kalmado, hawak ang puting sobre na tila isang hatol ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang paligid ko ay unti-unting nagdilim. Ang tunog ng monitor ay naging isang mahabang huni at ang huling nakita ko ay ang mukha ni Victory na nakadikit sa salamin ng pinto. Sumisigaw ng nanay habang pilit siyang inilalayo ng mga tauhan ni Doña Esmeralda. Ito na ba ang katapusan? Mawawala ba ang lahat sa akin sa sandaling ipikit ko ang aking mga mata? Walang kasing sakit ang katahimikan ng isang silid na dapat ay may tawanan ng isang bata. Iminulat ko ang aking mga mata at ang unang hinanap ng aking paningin ay ang maliit na upuan sa tabi ng aking higaan. Pero wala na doon si Victory. Ang tanging naroon ay ang bakante at malamig na espasyo at ang amoy ng disinfectant na tila nanunukso sa aking pangungulila. "Lilith, salamat sa Diyos, gising ka na." Ang boses ni Philip ay puno ng pagod. Nakaupo siya sa paanan ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay tila lubog at puno ng pait. Hindi ako sumagot. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Inabot niya ang isang basong tubig at maingat na ipinainom ito sa akin. Ang bawat lunok ko ay may kasamang hapdi, hindi lamang sa aking lalamunan, kundi sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Naalala ko ang huling sandali bago ako nawalan ng malay, ang sigaw ni Victory, ang paghila sa kanya ng mga tauhan ng aking ina, at ang kawalan ko ng lakas para protektahan siya. "Nasaan ang anak ko, Philip?" tanong ko. Ang aking boses ay isang mahinang kalos, tila isang anino ng dati kong tinig. Yumuko si Philip, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Dinala siya ni Esmeralda sa kanyang rest house sa Tagaytay. Bantay sarado ng mga bodyguard at abogado. Sinubukan kong sumunod, pero hinarang ako ng legal injunction. "Lilith, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Bibilin ko ang pinakamagagaling na abogado. Gagamitin ko ang lahat ng pera ko para makuha si Victory." Napatigil ako. "Gagamitin ang lahat ng pera mo?" bulong ko. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Iyan din ang ginawa ni Mama Philip. Ginamit niya ang pera niya para bilhin ang katotohanan, para bilhin ang katahimikan ko, at ngayon, para bilhin ang anak ko. Sa tingin mo ba, ang yaman mo ang sagot sa lahat ng ito? "Gusto lang kitang tulungan, Lilith." Giit niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Ayaw ko nang makita kayong naghihirap. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng proteksyon na kailangan nyo." Dahan-dahan akong umupo sa kabila ng kirot sa aking dibdib. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga daliring may kalyo, ang mga kuko na pinatigas ng paglalabad. Pagkatapos ay tiningnan ko ang marangyang silid na ito. Lahat ng narito ay galing sa kanya. Ang gamot na nagpapatibay sa aking hininga, ang malambot na unan, ang pagkain sa mesa. Lahat ay utang ko sa kanya. Sa loob ng 8 taon, Philip, nabuhay ako bilang isang basura sa mata ng mundo. Simula ko, ang aking tinig ay unti-unting nagkakabuhay, hindi mula sa galit, kundi mula sa isang bagong tuklas na dangal. Pero sa loob ng 8 taon na yon, kahit gutom ako, kahit pagod ako, alam kong ako ang nagpalaki kay Victory. Ako ang nagbigay sa kanya ng bawat butil ng kanin mula sa sarili kong pawis. Kung tatanggapin ko ang lahat ng ito mula sa'yo, ano na lang ang ititira ko para sa sarili ko? Paano ko haharapin ang anak ko kung ang kalayaan namin ay binili mo lamang? "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, tila nalilito sa aking pananalita. "Iwan mo muna ako, Philip," mariin kong sabi.
Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Pero ang laban na ito, hindi ito tungkol sa pera mo. Tungkol ito sa pagbawi ko sa aking pagkatao. Hindi ako lalakad pabalik sa buhay mo bilang isang babaeng kailangang kaawaan. Babalik ako para kay Victory bilang isang ina na may sariling lakas. Nang makaalis si Philip, naiwan akong mag-isa sa silid. Ang tunog ng aking regular na paghinga ay tila naging isang kumpas ng digmaan. Inabot ko ang isang piraso ng papel at isang lapis na iniwan ng nurse sa gilid. Gamit ang aking nanginginig na mga kamay, nagsimula akong gumuhit. Hindi ito basta-basta disenyo. Ito ay ang pagsasama-sama ng lahat ng sakit, ng bawat patak ng ulan sa riles, ng bawat pagsakripisyo ko para kay Victory. Ang bawat linya ay tila isang hibla ng aking kaluluwa na muling nabubuhay. Ito ang aking armas, ang aking talento, na matagal kong ibinaon sa limot ay siya ring magiging susi upang mabuksan ang pintuan ng kulungang ginto ni Doña Esmeralda. Isang linggo ang lumipas sa kabila ng banta ng aking ina at ng pagpilit ni Philip na manatili ako sa kanyang poder, palihim akong lumabas ng ospital. Sa tulong ng isang matapat na kaibigan mula sa nakaraan, ipinadala ko ang aking disenyo sa Diamond Design Competition, isang paligsahan kung saan ang mananalo ay makakakuha hindi lamang ng malaking premyo, kundi ng pagkakataong makilala sa buong mundo. Hindi ko ginamit ang pangalang Lilith Guevara, ginamit ko ang pangalang Victory. Habang naglalakad ako palayo sa ospital, suot ang aking lumang damit, ngunit may taas noong tindig. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang leon sa loob ko, na matagal nang pinatulog ng hirap at pasakit, ay tuluyan ng nagising. Ngunit sa aking paglalakad, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking tabi. Ang bintana ay bumaba at tumambad ang mukha ni Tiffany, ang babaeng nais ipakasal kay Philip. Ang kanyang ngiti ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang atensyon ni Philip? Anya ng may mapanguyam na tono. Hindi mo ba alam? Sa susunod na buwan, ang kumpanya ng ina mo at ang kumpanya ni Philip ay magsasama na. At si Victory? Siya ang magiging garantiya ng kasunduang yon. Kung gusto mong makitang muli ang anak mo, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo na hinding-hindi sasabihin ni Philip. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Isang bagong patibong na naman ba ito? O isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan? Masyado kang mapangarapin, Lilith. Akala mo ba ay totoong mahal ka ni Philip? Ginagamit niya lang ang anak niyo para makuha ang mga ari-arian ng pamilya Guevara na ipinagkait sa kanya ng ina mo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tiffany ay tila maliliit na patak ng asido sa aking balat. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada. Ang aking lumang blusa ay nililipad ng hangin habang nakatitig sa marangyang loob ng kanyang itim na sasakyan. Ang lamig ng aircon mula sa loob ay humahampas sa aking mukha. Isang malupit na paalala ng agwat ng aming mga mundo. Nais kong sumigaw. Nais kong sabihin sa kanya na hinding-hindi magagawa yon ni Philip. Pero sa mundong ito, na binuo ng mga kasunduan at pirmahan, ang tiwala ay isang marupok na salamin. Nanatili akong tahimik. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa loob ng aking bulsa. Hawak ang resibo ng aking entry sa kompetisyon. Hindi na ako ang Lilith na madaling paiyakin ng mga pananakot. Hindi mo ako kilala, Tiffany. Mahinahon kong sagot. Ang aking tinig ay tila malalim na agos ng ilog sa ilalim ng tulay. Kung ang pakay mo lang ay lasunin ang isipan ko, nag-aaksaya ka lang ng oras. Ang anak ko ang tanging mahalaga sa akin at hindi ko kailangan ng kahit sinong lalaki o kahit anong yaman para bawiin siya. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tinalikuran ko ang kanyang sasakyan at naglakad ako palayo. Ang tunog ng pag-andar ng kanyang makina ay unti-unting naglaho sa ingay ng lungsod, ngunit ang kanyang mga sinabi ay nanatiling nakabitin sa aking isipan.
tila isang madilim na ulap. Ang merger? Ang paggamit kay Victory? Kung totoo man ang mga sinabi niya, kailangan kong maging mas mabilis. Pumunta ako sa isang maliit na arkiladong silid sa isang lumang gusali sa Quiapo. Ito ang aking naging santuwaryo sa nakalipas na mga araw. Dito, ang amoy ng luma at alikabok ay humahalo sa amoy ng kape at metal. Sa ibabaw ng aking maliit na lamesa, nakakalat ang aking mga gamit, mga kakarampot na kagamitan sa paggawa ng alahas na nabili ko mula sa aking huling ipon. Dito ako muling isinilang. Sa bawat pagpukpok ko sa pilak, sa bawat paghubog ko sa metal, nararamdaman ko ang pagkawala ng sakit sa aking baga. Ang sining ang aking naging gamot. Ang bawat linyang iginuguhit ko para sa aking disenyo ay isang dalangin para kay Victory. Ang temang pinili ko para sa kompetisyon ay ang paglipad ng agila mula sa putikan. Isang gabi, habang ang liwanag ng gasera ang tanging tanglaw ko, isang tawag ang natanggap ko mula sa organizer ng Diamond Design Competition. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib nang marinig ko ang balita. Ang aking disenyo ay nakapasok sa top 3. Sa susunod na linggo, sa gabi ng engranding anunsyo, kailangang humarap ang may-ari ng disenyong nagngangalang Victory. Hindi na ako natatakot. Inihanda ko ang aking sarili. Sa loob ng 7 araw, nagtrabaho ako ng walang pahinga. Ang bawat butil ng aking pawis ay naging bahagi ng makinang na alahas na aking binuo. Hindi ito ginto, hindi rin ito brilyante. Ito ay gawa sa pinaghalong pilak at mga kristal na sumisimbolo sa mga luha ng isang ina na naging matitigas na bato. Dumating ang gabi ng kompetisyon. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestida na ako mismo ang nagtahi. Wala akong mamahaling alahas, wala ring makapal na make-up. Ngunit sa aking mga mata, may isang ningning na mas matindi pa sa anumang hiyas. Ang ningning ng isang babaeng na hanap na ang kanyang sariling halaga. Pagpasok ko sa ballroom ng hotel, ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Naroon si Philip, nakatayo sa tabi ng aking ina, at ni Tiffany. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng gulat nang makita ang isang babaeng tila nagmula sa kabilang mundo. Isang babaeng luntian at puno ng buhay sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na ibaon ako sa dilim. The winner for this year's Diamond Design Excellence Award for the masterpiece entitled The Rebirth of Victory. Ang boses ng announcer ay tila musika sa aking pandinig. Let us welcome the designer, Miss Lilith Guevara. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Nakita ko ang pagbagsak ng hawak na baso ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namuti sa galit at hinding-hindi makapaniwala. Lumakad ako patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Hindi ako tumingin kay Philip, bagaman nararamdaman ko ang kanyang titig na puno ng pagsisisi at paghanga. Nang hawak ko na ang tropeyo, humarap ako sa lahat. Ang aking tinig ay hindi nanginig nang magsimula akong magsalita. Ang disenyong ito ay hindi para sa karangyaan. Ito ay para sa bawat babaeng pinagkaitan ng boses at para sa aking anak na kasalukuyang nakakulong sa isang bahay na puno ng yaman ngunit walang pag-ibig. Tumingin ako nang diretso sa aking ina. Mama, ang yaman mo ay hindi kailanman kayang bilhin ang talentong ibinigay sa akin ng Diyos. At simula ngayon, ang tagumpay na ito ang gagamitin ko para bawiin ang lahat ng ninakaw mo sa akin. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang lalaking nakauniporme ang mabilis na lumapit sa entablado at bumulong sa organizer. Ang mukha ng organizer ay biglang nagbago. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Miss Guevara, may emergency sa rest house sa Tagaytay. Ang bata, si Victory, nawawala daw po sa gitna ng sunog. Ang mundo ko ay muling gumuho. Ang tropeong hawak ko ay tila nawalan ng bigat. Sa gitna ng palakpakan at liwanag, ang tanging nakikita ko
ay ang mukha ni Victory na humihingi ng tulong sa gitna ng apoy kapong. Nabitawan ko ang tropeyong ginto na hawak ko. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng aking panandaliang kaligayahan. Wala akong naramdamang panghihinayang sa parangal na yon. Ang tanging nararamdaman ko ay ang tila pagtigil ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang bawat palakpakan ng mga tao sa loob ng ballroom ay naging isang malabong ingay, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa aking pandinig. Victory, ang tanging pangalang lumabas sa aking mga labi. Hindi ko na hinintay ang anunsyo ng host. Kumaripas ako ng takbo palabas ng entablado, hindi alintana ang aking mahabang bestida na sumasabit sa aking mga paa. Sa aking likuran, narinig ko ang mabilis na yabag ni Philip. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tinatawag ang aking pangalan, ngunit ang aking isipan ay nasa Tagaytay na, sa gitna ng naglalagablab na apoy na narinig ko sa ulat. "Lilith, sumakay ka na!" Sigaw ni Philip nang makarating kami sa parking lot. Hindi na siya nag-atubiling pagbuksan ako ng pinto. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang sigaw ng desperasyon habang nililisan namin ang hotel. Habang binabaybay namin ang daan patungong Tagaytay, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang mabigat na kumot. Nakatingin ako sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumilipas. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, kaya mahigpit ko itong ikinuyom sa aking kandungan. "Walang mangyayaring masama sa kanya, Lilith. Pangako," bulong ni Philip. Ang kanyang kamay ay sandaling humawak sa aking palad, isang haplos na nagtatangkang magbigay ng init sa aking nanlalamig na pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko inalis ang kanyang kamay. Pareho kaming natatakot, pareho kaming nagdarasal. Pagdating namin sa rest house, ang bumungad sa amin ay ang isang tanawing hinding-hindi ko makakalimutan. Ang madilim na langit ng Tagaytay ay naging kulay kahel dahil sa malalaking dila ng apoy na kumakain sa lumang istrukturang gawa sa kahoy at bato. Ang amoy ng nasusunog na pino at usok ay nangingibabaw sa hangin, nakakasuffocate at nakakahilo. Doon, sa labas ng nasusunog na bahay, nakita ko si Doña Esmeralda. Ang kanyang marangyang suot ay madungis na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muka ay nababalutan ng isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita sa kanya, ang takot. Nakatayo siya sa harap ng mga bumbero, sumisigaw. Itinuturo ang itaas na bahagi ng bahay kung saan naroon ang kwarto ni Victory, ang bata. Nandoon pa ang bata sa loob. Sigaw niya, ang kanyang boses ay paos na at puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Hindi na ako nag-isip. Sa kabila ng init na humahampas sa aking balat, sinubukan kong tumakbo patungo sa pinto. Ngunit hinarang ako ng dalawang malalakas na bisig ni Philip. "Bitiwan mo ako, Philip. Ang anak ko ay nandoon sa loob." Sigaw ko. Ang aking boses ay tila isang marahas na hagulhol na humihingi ng katarungan sa langit. "Mapanganib na, Lilith. Hindi mo na kayang pumasok," sagot ni Philip, habang pilit niya akong inilalayo sa bumabagsak na bahagi ng bubong. Ang tunog ng pagbiyak ng mga kahoy ay tila mga putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa likurang bahagi ng hardin. Ang bata ay madungis. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at puno ng buhay. Hawak-hawak niya ang isang maliit na aso na pagmamay-ari ng mga tagapangalaga ng bahay. "Nanay," ang tawag ni Victory. Halos gumuho ang aking mga tuhod sa tuwa. Nakaalpas ako sa pagkakahawak ni Philip at mabilis na tumakbo patungo sa aking anak. Niyakap ko siya ng ganoon na lamang kahigpit, tila ayaw ko na siyang pakawalan kailanman. Ang init ng kanyang katawan ay ang pinakamagandang pakiramdam sa buong mundo.
Ligtas ka. Ligtas ka, anak. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang madungis na noo. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga pulis kay Doña Esmeralda. Ang isa sa mga tauhan sa bahay ay nagsalita na. Ang apoy ay nagsimula dahil sa isang kandilang naiwan sa kwarto ni Victory nang iwanan siyang mag-isa at nakakulong habang ang lahat ng tauhan ay inutusan ni Esmeralda na pumunta sa kompetisyon para manmanan ako. Doña Esmeralda Guevara, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon ng child negligence at endangerment, mariing sabi ng pulis. Tumingin ang aking ina sa amin, kay Victory na nasa aking bisig at kay Philip na nakatayo sa aming tabi. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan at kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho kasabay ng pagbagsak ng kanyang rest house. Wala nang silbi ang kanyang yaman. Wala nang silbi ang kanyang pangalan. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang abo ng kanyang sariling kalupitan. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, lumingon siya sa akin ng huling beses. May isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luhang hindi ko alam kung para sa akin, para sa kanyang sarili, o para sa buhay na sinayang niya. Nakaligtas kami. Ngunit habang pinapanood ko ang unti-unting paghina ng apoy, naramdaman ko ang isang malalim na pagod. Ang laban para sa katarungan ay tapos na, pero ang laban para sa paghilom ay magsisimula pa lamang. At sa dilim ng gabi, napansin ko ang isang bagay sa kamay ni Philip. Hawak niya ang isang lumang dokumento na tila nakuha niya mula sa isang ligtas na vault bago pa man kumalat ang apoy ng tuluyan. Ang hitsura ng dokumento ay pamilyar. Ito ay ang orihinal na testamento ng aking ama na matagal nang sinasabi ni Doña Esmeralda na nawawala. Lilith, bulong ni Philip, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi lang pala ang buhay mo ang ninakaw niya, pati ang lahat ng nararapat sa iyo mula sa ama mo ay itinago niya. Hindi ko akalain na ang isang pirasong papel ay may bigat ng 1,000 tanikala. Habang hawak ko ang orihinal na testamento ni Papa sa loob ng malamig na opisina ng aking abogado, naramdaman ko ang bawat taon ng aking pagdurusa na tila nagbabalik bilang mga multo. Ang bawat salitang nakasulat doon ay isang patunay na ang lahat ng hirap ko, ang bawat gabing wala kaming makain ni Victory, ay binuo ng isang malaking kasinungalingan. Ipinamana sa iyo ng ama mo ang 70% ng lahat ng ari-arian ng mga Guevara, Lilith. Paliwanag ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ang iyong ina ay itinalaga lamang bilang pansamantalang tagapangalaga hanggang sa ikaw ay mag-asawa o umabot sa tamang edad. Ang pekeng testamentong ipinakita niya noon ay isang krimen, falsification of public documents, bukod pa sa malversation of funds. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay asul na asul, tila walang pakialam sa gulo ng aking damdamin. Hindi ko kailangan ng pera niya, attorney. Ang gusto ko lang ay ang hustisya para sa 8 taong ninakaw niya sa amin ng anak ko. 1 linggo matapos ang sunog, dinalaw ko si Doña Esmeralda sa loob ng kulungan. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang mga taga-disenyo na damit. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at kulubot. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng visiting area, ang rehas na nasa pagitan namin ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang kanyang boses ay paos. Wala na ang dating talim na nagpapakaba sa akin. Nandito ako para magpasalamat, ma. Mahinahon kong sagot. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Tila nalilito sa aking sinabi. Salamat dahil sa bawat hirap na ipinaranas mo sa akin. Tinuruan mo akong maging matatag. Tinuruan mo akong hindi kailanman maging katulad mo. Ang yaman na pinagpatayan mo ng konsensya ay akin na ngayon. Pero hindi ko ito gagamitin para manakit. Gagamitin ko ito
para itama ang lahat ng mali mo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay magiging masaya ka? Ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugo ko rin, Lilith. Balang araw, magiging kasing lamig mo rin ang puso ko. Doon ka nagkakamali. Tugon ko habang tumatayo. Dahil ang puso ko ay punong-puno ng pagmamahal para kay Victory. Isang bagay na hindi mo kailanman naramdaman para sa akin. Iniwan ko siya doon. Isang matandang babaeng nakakulong sa sarili niyang puot. Sa paglabas ko ng presinto, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila pagtatapon ng mga lumang bigat na matagal kong dinala. Sa loob ng sumunod na 3 buwan, nagsimula ang aking bagong buhay. Hindi ako tumira sa mansyon ng mga Guevara. Ipinagbili ko ito at ang perang nakuha ay ginamit ko upang magtayo ng isang foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Itinatag ko rin ang sarili kong jewelry brand, ang Victory Gems. Hindi na ako naglalabada para sa ibang tao. Ang aking mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at sugat, ay abala na ngayon sa paghubog ng mga disenyo na kinikilala sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang makita si Victory na tumatakbo sa isang malawak na hardin, malayo sa usok ng riles at takot sa dilim. Isang hapon, habang inaayos ko ang aking mga gamit sa aking bagong opisina, pumasok si Philip. May dala siyang isang maliit na bouquet ng mga bulaklak na paborito ko. Huminto siya sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Lilith! Tawag niya sa aking pangalan. Ang kumpanya ko ay ganap na nang hiwalay sa mga ari-arian ng ina mo. Wala na akong anumang ugnayan sa kanya. Malaya na ako. At sana, malaya na rin tayong dalawa. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay sa portrait ko na nakasabit pa rin sa dingding ng kanyang puso. Philip, salamat sa lahat. Pero sa ngayon, ang kalayaang nahanap ko ay sapat na para sa akin. Ang tagumpay ko ay hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa pagiging isang ina. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tawag mula sa aking secretary ang narinig ko sa intercom. Miss Lilith, may isang package pong dumating. Galing daw po sa Switzerland. Isang legacy account na binuksan ng ama niyo bago siya namatay. At kailangan daw po ang inyong presensya doon sa lalong madaling panahon. Isang huling lihim na naman ba ito mula sa aking ama? O isang bagong pagsubok na maaaring magpabago muli sa aming tahimik na buhay? Ang hangin sa Switzerland ay kasing talim ng mga alaala ng aking nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang vault sa loob ng isang pribadong bangko sa Zurich. Sa aking tabi ay si Victory, na manghang-mangha sa kintab ng mga pader na tila gawa sa pilak. Wala rito ang ingay ng riles, wala ang amoy ng putik, at wala ang takot na baka sa susunod na araw ay wala kaming makain. Nang dahan-dahang umikot ang mabigat na pinto ng vault, hindi mga ginto o tumpok ng pera ang bumungad sa akin. Sa gitna ng malawak na silid, nakalagay ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Isang piraso ng Pilipinas sa gitna ng dayuhang lupain. Sa loob nito ay may isang sulat na may sulat kamay ni Papa at ang unang prototype ng singsing na iginuhit ko noong ako ay 16 na taong gulang pa lamang. Para sa aking pinakamahalagang hiyas, si Lilith. Simula ng sulat, binasa ko ito habang ang bawat salita ay tila isang mainit na haplos sa aking sugatang kaluluwa. Alam ko ang ugali ng iyong ina. Alam kong darating ang araw na susubukan niyang kontrolin ang iyong buhay at ang iyong talento. Ang account na ito ay hindi lamang naglalaman ng yaman. Naglalaman ito ng mga patent at copyright ng lahat ng iyong mga disenyo na palihim kong itinala sa ilalim ng iyong pangalan. Lilith, huwag mong hahayaang ikulong ka ng kahit na sino. Ang iyong sining ay ang iyong pakpak.
Lumipad ka, anak. Napahagulgol ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkilala. Sa loob ng 8 taon, akala ko ay mag-isa ako sa laban na ito. Akala ko ay tinalikuran na ako ng mundo. Ngunit ang aking ama, sa kabila ng kanyang katahimikan noong siya ay nabubuhay pa, ay nag-iwan ng isang sandata na hinding-hindi matitibag ng kahit anong puot ni Doña Esmeralda. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi na ako ang babaeng tumatakbo sa ulan. Sa pagbubukas ng aking flagship store sa Bonifacio Global City, ang pangalang Victory Gems ay nagniningning sa malalaking titik na ginto. Ang bawat piraso ng alahas na naroroon ay hindi lamang palamuti. Ang bawat isa ay may kwento ng pagsasakripisyo, ng pagtitiis, at ng muling pagsilang. Dumating ang gabi ng inaugurasyon. Ang lahat ng mga tanyag na tao sa lipunan ay naroon. Nagnanais na makita ang babaeng bumangon mula sa abo. Sa isang sulok, nakita ko si Tiffany. Sinubukan niyang lumapit, marahil ay para humingi ng paumanhin o para makihati sa aking ningning. Ngunit sapat na ang isang tingin ko upang ipaalala sa kanya na ang kanyang panahon ay tapos na. Wala siyang puwang sa aking bagong mundo. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan nang pumasok si Philip. Hindi siya lumapit ng mabilis. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan. Pinapanood ako habang nakikipag-usap sa aking mga kliyente. Nang magtagpo ang aming mga mata, dahan-dahan siyang lumapit. Wala siyang dalang mga mamahaling regalo. Ang hawak niya ay ang lumang sketchbook ko na puno ng mga drawing ni Victory. Hindi ako narito para bawiin ka, Lilith. Mahinang sabi ni Philip. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Narito ako para tanungin kung maaari ba akong maging bahagi ng mundo mo, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang tagahanga. Nakita ko ang tagumpay mo at wala akong ibang nararamdaman kundi ang labis na paghanga sa babaeng naging ikaw. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting wala ng pait. Salamat, Philip. Ang mundo ko ay malaki na ngayon. May puwang para sa lahat ng marunong rumespeto sa aking kalayaan. Para kay Victory, laging bukas ang pinto mo. Pero para sa atin, hayaan nating ang panahon ang magdikta kung ang ating mga landas ay muling magiging isa. Sa huling bahagi ng gabi, lumabas ako sa balkonahe ng gusali. Tanaw ko ang malalawak na kalsada ng Maynila, ang mga ilaw na tila mga brilyanteng nakakalat sa dilim. Naramdaman ko ang maliit na kamay ni Victory na humawak sa aking palad. Nay, ang ganda ng mga bituin, no? Masayang sabi niya. Oo, anak. Pero mas maganda ang liwanag na nanggagaling sa loob natin. Sagot ko, habang hinahalikan ang kanyang noo. Ang laban ay tapos na. Wala nang Doña Esmeralda na magdidikta ng aking halaga. Wala nang kahirapan na susubok sa aking dangal. Ang aking mga kamay na dati ay puno ng kalyo ay nananatiling matigas. Ngunit ngayon, ang tigas na yon ay sumisimbolo sa isang pusong hindi na muling mababasag. Ngunit sa kabila ng aking katahimikan, isang anino ang nananatiling nakatitig sa akin mula sa malayo. Isang taong hindi ko inasahang makikita muli sa gabing ito ng aking tagumpay. Isang lalaking may dalang isang balita na maaaring magpabukas muli ng isang pinto na akala ko ay matagal na nating naisara. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng malinis na tubig na dahan-dahang naguhugas sa mga bakas ng putik sa aking nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng hardin ng Bahay Victory, ang center na itinayo ko para sa mga inang biktima ng karahasan at kahirapan. Ang amoy ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga, isang halimuyak na malayo sa amoy ng usok at luma na nakasanayan ko noon. Ang aninong nakita ko noong gabi ng aking tagumpay ay hindi pala isang kaaway. Siya ang dating personal na driver ng aking ama, ang taong nakasaksi sa lahat ng lihim na pag-iyak ni Papa para sa akin. May dala siyang isang lumang recorder at doon ko narinig
ang huling mensahe ni Papa bago siya pumanaw. Doon ko nalaman na bawat hakbang ko sa Riles, bawat paglalabada ko, ay may mga taong palihim niyang binayaran para siguraduhing hindi ako tuluyang malugmok kahit na hinaharangan siya ni Mama. Ang pag-ibig ng isang ama ay nandoon pala sa dilim, nagbabantay. Tila isang bituin na hindi nakikita sa gitna ng bagyo. Tumingin ako sa malayo at nakita ko si Victory. Nakasuot siya ng kanyang uniforme sa paaralan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali ng isang asul na laso. Tumatawa siya habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Sa tabi niya, nakaupo si Philip sa damuhan. Tinutulungan ng aking anak sa kanyang art project. Ang eksenang yon ay tila isang painting na matagal kong ipinagdasal. Ngunit ngayon ay hindi na lamang ito gawa sa pintura at canvas. Ito ay totoo. Ito ay buhay. Nay, tingnan mo po, nakagawa ako ng ibon na gawa sa papel. Sigaw ni Victory habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Walang kahit anong bakas ng takot na naranasan niya sa Tagaytay. Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit. Napakaganda anak. Tulad mo, ang ibon na yan ay handa na ring lumipad ng mataas. Lumapit si Philip at tumayo sa aming tabi. Walang mabilis na pangako ng kasal, walang engrandeng deklarasyon ng pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na paggalang sa pagitan ng 2 taong muling nagkakilala sa gitna ng pagkawasak. Ang aming relasyon ay tila isang hiyas na dahan-dahang hinuhubog ng panahon. Hindi minamadali, ngunit tinitiyak na ang bawat anggulo ay matibay at makinang. Kumusta ang huling balita kay Doña Esmeralda? Mahinang tanong ni Philip. Huminga ako ng malalim. Ang aking dibdib ay wala nang nararamdamang hapdi. Tinanggihan ng korte ang kanyang huling appeal. Mananatili siya doon. Sa loob ng mahabang panahon, nabalitaan ko rin na wala nang bumibisita sa kanya. Ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya dahil sa pera ay tila mga aninong naglaho nang mawala ang kanyang kapangyarihan. Naramdaman ko ang isang bahagyang kirot para sa aking ina, ngunit agad itong napalitan ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa mga biktima mula sa kontrol ng mga mapang-api. Napatawad ko na siya, hindi dahil nararapat siya sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa katahimikan. Hindi ko nahahayaang ang kanyang puot ang magdikta ng aking bukas. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis na ang mga ito, ngunit ang mga maliliit na pilat at kalyo ay nananatili pa rin. Hindi ko na ito itinatago. Ang mga ito ang aking mga medalya ng karangalan. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng aking sining. Ang bawat luha ay naging kristal sa aking mga disenyo. Ang tagumpay ko ay hindi ang yaman na nasa bangko o ang katanyagan ng aking brand sa buong mundo. Ang tunay kong tagumpay ay ang makitang natutulog ng mahimbing si Victory sa gabi nang walang takot sa gutom. Ang tunay kong tagumpay ay ang pagkakaroon ng boses na hindi na muling mapapatahimik ng kahit na sino. Sa paglubog ng araw sa dulo ng hardin, ang langit ay nabalot ng kulay lila at ginto. Tila isang hudyat na ang kabanata ng dilim ay tuluyan nang natapos. Ako si Lilith, ang babaeng itinapon sa putikan. Ngunit mula sa putikang iyon ay bumangon ako ng mas matatag, mas matapang, at mas puno ng pag-ibig. Ang aming buhay ay tila isang piraso ng alahas. Kinakailangang dumaan sa matinding init at pressure para lumabas ang tunay na ganda. At ngayon, sa harap ng bagong umaga, alam ko na ang aking ningning ay hinding-hindi na muling maglalaho. Dahil ang tunay na victory ay hindi nakukuha sa pagtalo sa iba, kundi sa pagbawi sa sariling kaluluwa.